Na po, ang agenda ng aking press briefing kahapon ay para manawagan kay Secretary Dizon na rebisahin natin ang 2026 DPWH budget. So, hindi ko po layunin na gawing personal ang kritisismo sa mga miyembro ng kanyang team sa DPWH. Kung tignan po ng mga taga DPWH at ng ating mga ibang mga uh, listeners ang ating press briefing, ang unang sinabi ko, sana ibaba natin ang presyo para wala ng korupsyon. At example ng korupsyon ay may mga contractors na nagsusulat ng mga parte ng ating national budget. At sinabi ko, meron daw connection ang iilang mga miyembro ng team ni Secretary Dizon sa mga contractors. Hindi ko naman sinabi na sila ay necessarily contractor. May connection. Kaya hiniling ko kay Secretary Dizon na ipa-disclose sa kanyang team ang kanilang mga connection sa mga contractor. Ngayon, meron din na mga plano daw na ipa-bid out sa central office ng DPWH na lang ang mga proyekto. Hindi na lang sa mga district engineering offices. At ang isang punto na sinabi ko sa ating press briefing kahapon ay baka hindi naman yan magsasolve ng corruption kasi imbes na sa district engineering office magkakaroon ng mga issue, baka lilipat na lang sa central office pa. Kaya ko sinabi kay Secretary Dizon na let's not focus on looking into the personalities involved. Let's focus on a policy solution. Pero kung gusto po ni Secretary Dizon na magbigay tayo ng example ng isang miyembro ng kanyang team na pwede nating i-check pa ang background at sana marami po tayong ma-achieve in doing so for the good of his objectives in the DPWH. Pwede po ako ngayon magbigay ng isang example. Sige nga po, sino yung example ninyo nakasali sa team niya na may connect sa contractor? I'm just gonna talk generally and not say na may this or that. But I would say that it would be good for Secretary Dizon to please check on DPWH Undersecretary Ari Perez.